Hello, everyone! It's Fifth Day Animation, and it's time for Beautiful Smile by Dr. Maria Ana Claudio Paragas. Hello once again! Palakpakan naman tayo dyan. Ayan. Ang lakas ng palakpakan kasi lakas din ni Haring Araw. Tignan nyo. Kanina walang araw. Pero ngayon, ayan, biglang ano. Kasi siguro yan, sign ng blessing, sign ng liwanag. Okay? Importante, hindi pa siguro kukukunin ng liwanag. Ano? Hello, welcome to Beautiful Smile by Dr. Maria Ana Claudio Paragas. Today, we are going to discuss about pangingilo ng ngipin. Okay? Or tooth sensitivity. Okay? Kakaiba ito, okay? Kumbaga different ito tungkol dun sa pain, sa sakit. 'Di ba? Ibang level ito. Kumbaga ngilo lang. Ano nga ba ang ngilo? Tuwing kailan tayo nakakaramdam ng pangingilo? Ano ang nagko-cause ng pangingilo? Okay? At saka meron pa tayong mga pwedeng gawin para maiwasan ng pangingilo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Beautiful Smile by Dr. Maria Ana Claudio Paragas. Ayan. And so with this, okay, I would like to introduce to you again. Actually, parang hindi na kailangan ng mahaba pang introduction. Ano? Kilala nyo na siya. Okay? Again, with us is Dr. Ryan D. Tiongco. Hello, Ryan! Hello! Nanonood at nakikinig po sa Beautiful Smile ni Dr. Maria Ana Claudio Paragas. Ayun, alam na alam ni Dr. Ryan Tiongco. Kabisado na niya. So, Dr. Ryan, sabi ko nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pangingilo ng ngipin. Dr. Ryan, diba, ano ba, may difference ba yung ano? Ano ba talaga, ang pangingilo ba considered pain? Actually, kung titingnan natin yung definition ng pangingilo, pagka bababa pa rin siya dun sa pain. Pero usually kasi, ang tooth sensitivity is a common dental problem that involves common or pain in the teeth when encountering yung mga certain substances and temperatures. So usually it is sharp and sudden, pero temporary lang. Ayun, kumbaga most likely ang pangingilo ay reversible. Yes. 'Di ba? Parang unlike yung ibang pain, talagang meron kang kailangang todo-todong kumbaga panggagamot para mawala yung pain. Okay. Yes, so there are really, kumbaga, some common causes. Siyempre, hindi naman lahat madidiscuss natin dito, no? What are the, kumbaga, some common causes of pangingilo ng ngipin or sensitive teeth? Ayan po. Ayan sa picture natin. Iisa-isahin natin yan. At nandyan din po yung anatomy ng ngipin natin, di ba? Okay, balikan natin, Dr. Ryan, ng anatomy. Ano nga ba yung pinakaunang layer? Okay. Ang importante kasi para maintindihan natin yung pangingilo, yung causes ng pangingilo, dapat alamin natin what is yung mga parts ng ngipin muna natin. Okay? Opo. So the most outer layer ng ngipin natin is called enamel. Ito yung pinaka-outside. This is the hardest tooth structure. Yeah, the hardest structure in our body. Mas matigas po siya kaysa sa buto. Then sa next layer niya will be the dentin. So yung dentin, ito yung may mga tubules. Okay, na dumidirekta papunta dun sa pulp natin or yung nerve ng ngipin natin. And then, kung yung dentin, nako-cover ng enamel dito sa white part natin, yung dentin naman natin, nako-cover naman siya sa root part by a cementum. Okay, so cementum naman yung nagko-cover niya on the root part. So, kung titingnan natin, yung dentin nga natin is punong-puno siya ng mga tubules. Na yung mga tubules na yun, yung mga direct contact ng ngipin natin towards the pulp. So itong mga tubules na to, para maintindihan ng ating mga viewers, ano ba, we consider them parang ano ba, parang very minute, di ba? Parang sa term, no, maliliit na spaces, tama? Parang gano'n maliliit siya, tubo, yes, from the term itself, di ba? Yeah, from the tubules or channels. Ayun, ang tawag natin sa kanila. Sila yung channels na nagli-lead to tooth pulp natin. Ayun. Kumbaga nandiyan yung mga endings, di ba? Ayun. At itong channel na to, pag dumating, okay, pag parang dumating na siya kay pulp, ayun, doon na magsisimula ang pangingilo or pagsakit ng ngipin. Okay. Okay, first ano natin, ano nga ba ang unang cause ng pangingilo? Ano ba yun? Ayun, sabi dito, cracked tooth.
Okay, nag-crack daw yung ngipin. Usually, Dr. Ryan, ano bang, bakit ba nagka-crack? Yung pinaka-example na yan sa sa photo natin. Ano dyan? Reason niya? Actually, parang pagtitingnan natin yung picture, it's more of fracture siguro. It's either by accident or sumubsob o yung ano natin. So, ang iniiwasan kasi natin dito is yung ma-expose yung dentin para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na pangingilo. Di ba nga, dahil dinidiscuss natin kanina, ang dentin, nandun yung mga tubules. So kapag once na-expose yung mga dentin natin, na-open din yung mga dentinal tubules, that can lead into sensitivity. Di ba? Kasi yung condition na ito na-expose yung dentinal, that creates yung environment na kung saan yung stimuli natin, nagkukos siya yung mga fluid dun sa loob ng tubo. Nag-activate ng mga nerve fibers natin dun sa ating pulp, kaya nakakaramdam tayo ng pain or pangingilo. Ng pangingilo. Yung kanina, okay, more on more on parang ano bang tawag doon, parang na-fracture na siya ng konti. Yung crack parang ganito, nag-drawing pa talaga. Hindi ba parang, ayan, tapos minsan, hindi kasi di ba minsan hindi nila nakikita, minsan may ganyan. Alam niyo, minsan nakikita yung crack na yan, pag yung pinastahan namin kayo, di ba right, Dr. Ryan, once na nailawan niya ng light curing machine, di ba, makikita natin. Mga minute cracks yan na hindi visible by naked eye. Oo. Di ba minsan na-amaze ako di ba nagpapasta ka. Tapos maya-maya pag light cure mo, may sira dito, 'di ba? Tapos sabihin nila mangilo pa. Ayun. So yun yung mga cracks, okay? So yan, madedetect dan. Hindi, actually, syempre nga, sabi nga natin, undetectable minsan. Malalaman yan, once na nakaramdam kayo, anong dapat gawin, 'di ba? Visit us. Visit your paboritong dentista. Tama? Dahil syempre, meron katulad dun sa kanina, sa sira, papastahan yon. Ano nangyayari sa kasi minute minsan yung mga minute cracks na yan, na-fill up siya ng bacteria nang hindi natin napapansin. Diba? Coming from yung dumidikit na plaque. Tapos magkukos siya ng somewhere like inflammation Diba? And then mangingilo na siya. Lalaki na. Ayan na naman, lalaki. Okay? Ayan. Susunod. Yung thinning of enamel, okay, due to overbrushing or erosion. Ayan, mga mga Kaana Nation, makikita nyo dyan, medyo sobrang laki yan. Pero yung sa unang ngipin na makikita nyo, medyo hindi pa ganun kalalim. Pero totoong nangyayari yan. That is due to wrong use of toothbrush. Right, Dr. Ryan? Yes, wrong brushing technique actually. Kapag hindi natin ginagawa yung up-down circular na pagtututbrush at mahilig tayo dun sa horizontal brushing, di ba, na too hard. Tapos, so tawag dito, yung hard bristle, lalo kung gumagamit ka ng hard bristle na toothbrush, so nawe-wear down niya yung enamel area natin, particularly on the cervical surface. Kasi di ba yung pinakamanipis na enamel natin. Ayun, oo. Minsan kala natin, wala parang dumaan na yung maraming panahon, kaya ganyan. Kung biro mo, 3 beses ka magsipilyo sa isang araw, tapos ganun yung manner, di unti-unti talaga nasisira yung ngipin natin. Minsan ang tawag nga dyan, sugat ng ngipin. Magtataka ka, di ba? Meron talaga, Dr. Ryan, have you ever encountered the patient na talagang kita mo malinis, walang sira, pero nandun, di ba? Nandun yung sira, malapit sa gums. Yes, yung mga tinatawag na parang mga class 5, di ba? Na caries. Yes, diba? pag pinastahan, class 5 yan. Oo. Yes. So yung ganyang sira, yung ganyang, kumbaga, sensitivity caused by wrong manner of brushing, ang gagawin natin ay? Siyempre, let's try to educate yung patient on how to brush properly. And then, tingnan din natin kung ano ba talagang toothbrush bristle ang akma para sa kanya. Kasi hindi lahat ng mga soft bristle, medium or hard bristle is para sa isang tao. So, i-assess natin. So, kung nakikita natin siya na ganyan siya, so might as well as give the patient or advise him or her to change into a soft bristle na toothbrush. Minsan kasi may mga masokista ring pasyente. Gusto nila yung talagang hard na hard. Hindi nila alam nakakasama. At syempre, pag gano'n na yung nangyari, papastahan na yan. Sige, pag-usapan muna natin yung cavities. Sige, bago yung isang leaky feelings. Cavities. Sige, expound on that, Dr. Ryan. Ang cavities, technically, sa layman's term, natin tinatawag nating sira or bulok na yung ngipin. So technically, syempre, pag sira na yung ngipin, open na yung mga tubules niyan. Okay, so mas madali talagang makaramdam ng pangilo or pain itself. So kasi open nga yung mga
tubules natin dahil sa cavities. Ayun. And when we talk about leaky feelings naman, minsan kasi in denial lang again ang pasyente. Sasabihin niya, wala naman po akong sira, doc. Pastado po lahat ng ngipin ko. But, okay, nagpunta ka sa iyong doktor, nakita niya, hindi ito may sira. Hindi nyo kasi nakikita na sometimes, okay, dahil sa tagal ng panahon, nagkakaroon po ng leak ang mga pasta. Huwag nyo na naman kami sisisihin, ha. Minsan sa amin nyo na naman sasabihin, naku, yung dentista ko, kasi pinalaki yung nung pinastahan niya, pinalaki. Hindi, totoo yun. Di ba, Dr. Ryan, sometimes they put the blame on us. Maraming factors, di ba? Bakit nga ba nagkaroon ng leaky feeling? Actually, kasi may factor yan. Kasi ang composite natin, meron din naman yung certain number of years. Kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag na nag-shrink din yung ating mga restorations. Okay. So, syempre, pag nag-shrink yung restorations natin, syempre, yung gap between nung pasta at nung mismong ngipin, nagkakaroon na tayo ng gap ng mga fillings. So, yung gap ng fillings na to, ang nangyayari, nag-a-allow yung exchange ng saliva, ng bacteria, umi-enter uli siya dun sa ngipin. So, syempre, yung bacteria, di ba, pwedeng dumami siya uli or siya dun sa filling itself that promotes yung recurrent caries na tinatawag natin. So, syempre, pwede na yung mag-lead into pain, sensitivity to heat and cold, parang ganon. Ayun, paano na naman, gano'n naman ang mangyayari. And malalaman nyo uli yan dahil sa once na bumisita kayo sa inyong mga paboritong dentista. Hindi kasi talaga, importante po na bumibisita tayo. Kasi pag hindi na tayo bumibisita, tapos itatanong nyo lang minsan sa kapatid nyo, masakit ang ngipin ko, bakit parang ganon? Bakit kaya? Ay, ako ganyan din. Remember, different cases for different people. Okay, tandaan yan. Okay, next. Signan natin yung isa pang susunod. Okay? Kanina, yung leaky filling and yung caries, syempre, ang gagawin nating gamot dyan ay? Restoration uli. Might as well as change natin yung restoration para ma-explore din natin kung ano pa yung infection or yung further inflammation dun sa loob ng ngipin. Oo, para maagapan agad. Dahil kung maliit lang naman, konting bawas lang yan. Tapos, siyempre, papastahan uli. Okay, proceed to the next cause. Ayan, gum disease with recession and root exposure. Kakaiba ito, Doc Ryan, sa yung kaninang toothbrush abrasion, Yes. Actually, ang gum recession nangyayari to dahil dun sa mga tao na nagsasuffer ng periodontal disease. Yes. Diba? Diniscuss natin before yung mga periodontal diseases na kung saan, syempre, pag namaga yung gilagid, ang tendency, uurong siya. So, pag umurong siya, na-expose natin yung area ng dentine from dun sa kanyang cementum area. So, manipis lang kasi sa area, lalo na dyan sa cervical area na yan. So, kapag nag-inflame yan or nagkaroon ng gum sore, syempre, ma-expose na yung tooth root natin. So, pag na-expose yan, talagang mas prone tayo sa tooth sensitivity. Yan yung tipong uminom ka lang ng konti, parang may something na nararamdaman ka. Kasi manipis talaga yung opening sa area yan. Ayun. So, kaya manipis yun, so mangilo po yun. Totoo nga ba na after dental cleaning, okay, may question ba dyan dahil sa poor oral hygiene, nagiging sensitive ang ngipin minsan? Yes, actually, normal yon kasi di ba nga, galing ka dun sa periodontal problem or madumi yung ngipin mo, namaga yung gilagid mo. So, syempre, dun sa cleaning itself, di ba, i-scale yan at saka i-root plane yung mismong ngipin mo, di ba? So, it is very normal na maka-experience tayo ng slight discomfort for several days actually. Tapos, nag-i-increase tayo ng sensitivity sa hot and cold. Minsan, sa matamis pa nga eh. Pero up to 4 weeks yan 4 to 6 weeks nga actually. Pero that is a part of the normal course ng healing process natin. Kasi babalik din naman yung ating gingival covering dun sa area na na-expose So habang nag-heal yan, syempre meron pa ring exposure. Technically, may nararamdaman pa rin tayong konting pangingilo. Oo. So case-to-case basis yan, Doc Ryan, Kumbaga, hindi naman lagi, baka mamaya matakot kayo magpalinis ng ngipin. Hindi laging ganyan. Di ba? Kumbaga, pag yung regular kayo nagpapalinis ng ngipin, let's say every 6 months, of course, you won't feel that. 'Di ba? Parang normal lang na hindi niyo mararamdaman. Nagkakaroon lang ng pangingilo pag talagang sobrang dumi. Kumbaga sobrang dumi nung ngipin, umabot na hanggang sa loob ng gilagid, 'di ba? So once na natanggal yung mga sira, once na natanggal yung mga tartar na 'yon, syempre exposed siya katulad nga ng sinabi ni Dr. Ryan. O okay matakot, baka mamaya ma-shock kayo na ay naku, hindi na ako magpapalinis. 'Di ba, Dr. Rai? Yes, dapat lagi regular para at least hindi nyo maranasan po yun. Kung regular talaga kayo nagpapalinis. Oo. Sinasabi lang namin na nangyayari.
Okay, nangyayari, hindi laging kumbaga, hindi lagi pero case to case basis. Okay? Tapos Yes. may mga rin, 'di ba? May mga uso ngayon, okay? Uso ngayon ang whitening, okay? Pagpapaputi ng ngipin. Okay? Sabi nga kumbaga, malakas makangilo, okay? Tooth whitening procedure. Bakit? Actually kasi yung tooth sensitivity talaga possible side effect yan ng mga tooth whitening natin. Kasi caused by the bleaching solution itself na ginamit natin sa pag-white ng ngipin. Kasi yung solution natin na yan, it can remove minerals within the enamel area natin. That causes na nagkakaroon yung enamel natin ng nagiging porous siya temporarily. So na-expose niya ngayon yung ating mga microtubules. 'Di ba? Kanina pa natin pinag-uusapan, these tubules, meron tayong mga nerve endings diyan na diretso doon sa ating pulp. Kaya nararamdaman natin yung tooth sensitivity. Yung iba, syempre, kailangan pastahan na, di ba? Yung iba, iwasan mo munang uminom ng malamig or ng mainit. Ano pa ang pwede natin gawin para maiwasan ng tooth sensitivity? Ano pang mga ibang, meron bang mga special toothpaste, special product, or procedures? Actually, meron tayo, di ba, yung mga specialty toothpaste na nabibili naman natin over the counter, okay, sa mga, kaya pwedeng i-prescribe sa inyo ng inyong mga dentista. So, depende dun sa sensitivity level. Pwedeng mag-suggest ng toothpaste, di ba, na for sensitive, di ba? Marami tayo niyan sa market. Kasi itong mga sensitive toothpaste na to, meron silang mga compounds na very helpful to block the pathways natin ng mga ng dentin natin at maisara niya yung mga tubules natin. Yes, possible daw. Possible yes. Yun, Oo. Tapos pwede din yung mga fluoride. Yes, fluoride gel. Meron siyang content na nagkakaroon tayo ng normal enamel repair process. Speaking of fluoride, di ba dati parang recommended lang siya talaga sa pedo patient natin, di ba? Mga pediatric patients. Pero ngayon is being recommended sa for use sa adults na, di ba? Parang part na ng protocol ng scaling and polishing. Yes, tama ba actually, di ba? Kung talagang prone ka sa mga ganon, might as well as pahid na rin tayo ng mga fluoride varnish. Pwede naman yun eh, di ba? Pero madalas talaga sa bata natin ginagamit yun. Pero kung prone ka talaga, might as well as gamitan na rin. Ng fluoride varnish. Okay. Ayan yan yung mga makakatulong, 'di ba? So ayan, 'di ba? Ang dami nating natutunan ngayon, 'di ba? At saka ang dami pang may mga mga simple scientific terms lang naman, 'di ba? Tubules, 'di ba? Ayan, may mga tubuhong maliliit ang ngipin natin, 'di ba? Diyan pumapasok. Hindi naman porke sinabi natin na matigas 'yan, wala na, kayang-kaya niya na lahat. May hangganan din po ang lahat, 'di ba? Dr. Ryan, maraming salamat muli sa pagsama sa akin ngayong araw. And I would like also to give you the floor para sa iyong kumbaga recap, and at the same time, please tell us where your clinic is located. Gumamit po tayo ng mga soft bristle toothbrush that can help us prevent gum loss. Yun po yung ating And then pwede po tayong gumamit ng mga sensitivity toothpaste. And then, pwede din po tayong mag-floss, pero wag naman po yung excessive na up to the point na dudugo na yung gilagid ninyo. And then, as much as possible, iwasan din po natin gumamit ng mga toothpicks, di ba? Inappropriately, kasi nai-scratch niya yung area ng ngipin at yung gum line po natin. Kung gusto niyo pong bumisita sa aming klinika, makikita po ang aming clinic or matatagpuan po ang aming clinic na LRA Dental Healthcare Center sa 2170 Santiago Street, Bentereales, Valenzuela City. Together with my wife, Dr. Alea Alejandrino. Kami po ang magiging katuwang ninyo sa inyong mga dental needs. Maraming salamat again, Dr. Ana, at sa Critical. Thank you so much. Palakpakan po natin si Dr. Ryan Tiongco. Ayan po, isa na naman pong magandang kaalaman mula dito sa Beautiful Smile ang naganap ngayon with Dr. Ryan Tiongco, okay? So, mga kababayan ko, mga Ana Nation, okay? Please lang, di ba? We've always been, kumbaga, reminding you to take care of your teeth, di ba? And lagi kayo bumisita sa inyong mga dentista. Madali lang naman kaming kausap, okay? Di ba? Kadalasan nga, kumbaga, consult, okay na, di ba? Ang importante lang, please do your part in taking care of your teeth. Okay. Again, I would like to thank, Dr. Aldrin Tenerife Sacristan for this opportunity that you have given me, us,
Okay, para magkaroon ng beautiful smile, isang malaking karangalan, and talagang nakakatuwa dahil na iaabot namin sa madlang people, okay? Kaya nagkaroon ng Ana Nation, no? Ang mga munting mga kaalaman tungkol sa ating mga oral health. Ang beautiful smile din po ay kumbaga posibleng magbigay sa inyo ng ilang mga usapin tungkol why do you have a beautiful smile? Why do you need to smile? What do you smile about? 'Di ba? Marami pa tayong mga pwede pang pag-usapan. In the meantime, okay, I would like to remind everyone to be the reason first that someone smiles today. Huwag niyo natin kakalimutan yon. And this has been Dr. Maria Ana Claudia Paragas for Beautiful Smile. Bye! Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.